I love you so much. Thank you for accepting me as part of your life. Si Miguel habang ipinulupot ang mga bisig sa kanyang bewang. Pagkatapos kasi ibigay ang pagbati sa kanila ay umalis din ang kanilang mga kaibigan at mga magulang ni Myrtle sa kinaroroonan nilang dalawa. I love you too. Thanks also for choosing me as part of your life. Nakangiting tugon ng dalaga nang tingalain niya ito sa kanyang likod. Ngumiti din sa kanya ang binata pagkatapos idinampi ang mga labi sa kanya at ginawaran ng halik. Lumipad si Miguel papuntang Italy upang imit ang kanyang ama. Ito ang itinuturong utak ng lahat ng nangyayaring kaguluhan sa organisasyon lately at yun ang kailangan niyang kumpirmahin. Kahit matagal silang hindi nag-uusap ng ama ay wala siyang maisip na dahilan upang guluhin ang grupong pinamumunuan niya. Ang kanyang ama ay mula sa pamilya ng mga makapangyarihang mafia sa bansang Italy at humahawak din ng mga grupo ng mafia sa iba't ibang bansa. Bilang miyembro ng pamilya Mondragon ay ibinigay sa kanya ang pinakamalaking grupo sa Pilipinas. Noong una ay hindi siya interesado ngunit gustuhin man niya o hindi, tradisyon na sa pamilya ng ama na humawak ng responsibilidad ang lahat ng lalaking miyembro ng pamilya kung kaya't wala siyang choice kundi yakapin ang nakatakdang klase ng kanyang buhay. Mga ilang araw lang naman ang ilalagi niya sa Italy. Matagal na ang 5 araw kung siya'y bumibisita sa lugar ng kanyang ama at pumupunta lamang siya kung kinakailangan. Plano niyang kumprontahin agad ang ama pagdating sa bahay nito upang makauwi din agad. Parang hindi na niya kayang mawalay ng matagal kay Myrtle simula noong tumira ito sa kanilang mansyon. Umuwi man ito sa mga magulang pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, ngunit 2 beses naman sa isang araw sila nagkikita. Dahil sa pagkamis niya sa dalagay medyo kinapalanan niya ang muka at doon na siya kumakain ng agahan at hapunan. Kung pwede nga lang ay tumira na din siya doon upang makasama palagi si Myrtle. Pero kunting tiis na lang naman. Pagbalik niya ay pakakasalanan niya ang dalaga at forever na silang magsasama. Bukod kasi sa yumaong ina ay si Myrtle ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Hindi siya nagpasabi sa ama na darating siya kung kaya't pagdating sa gate ng napakalaki at napakalawak na villa, nito ay katakot-takot na inspection ang ginawa sa kanya. Sa tagal na yata niyang hindi nagagawi dito ay wala na ang mga dating guard na nakakakilala sa kanya. Kung ano-ano ang pinaghahanap sa kanya. Sa muka ng mga ito'y diskumpiyadong isa siyang Mondragon at tatay niya ang amo nila. Miguel! What a surprise! Ang kanyang Auntie Florence nang sa wakas ay makapasok siya sa loob ng villa ng ama. Ito ang kasalukuyang asawa ng kanyang ama at kahit madrasta niya ito ay hindi siya tinuturing na iba. Sa sobrang tuwa nito, pagkakita sa kanya ay mabilis itong lumapit at yumakap sa kanya. You came unannounced. We could fetch you at the airport. Saad pa nito na hindi makapaniwala sa kanyang pagdating. It's alright, Auntie. I enjoy being with myself while heading here. Nakangiti namang tugon niya sa madrasta at umiling ito. Ay, you still haven't changed. Anyway, what do you want to eat? Tura nito kung kaya't mas lalo siyang umiti. I'm still full, Auntie. I ate while on the plane. Anang binata kasabay ng paghima sa kanyang tiyan. Okay. Go to your room and rest. Your dad has attended a meeting outside and the boys are still in school. I'll just call you up for dinner. Pagtataboy sa kanya ng kanyang tita Florence upang tunguhin ang kwarto sa villa. Thank you, Auntie. Magalang na wika niya dito pagkatapos ay hinalikan sa pisngi bago sumanyas upang pumunta na sa kanyang kwarto at magpahinga. Malapalasyo ang bahay ng kanyang ama kung kaya't halos isang bahay ang laki ng bawat kwarto na naka-install dito, pati na rin ang kwartong nakalaan para sa kanya. Alam niya pasikot-sikot sa loob ng villa kung kaya't pagkaraan lamang ng ilang sandali ay nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Hindi na siya nagtaka kung malinis ito. Kahit wala siya, pinapalinis pa rin ng kanyang Auntie Florence ang kwarto kung kaya't palaging malinis at ready to use. Pagpasok niya sa loob ay tinanggal niya ang suit at isinabit sa rack pagkatapos ay isinampak ang katawan sa may sofa habang papikit na isinandal ang ulo sa headboard nito. Parang bigla ay naramdaman niya ang jet lag mula sa mahabang biyahe kung kaya tinanggal din ang mga kasuotan pagkatapos ay ibinabad sa maligamgam na tubig ang katawan. Nang magsawa sa ilalim ng shower ay hinagilap ng towel at ipinuna sa katawan pagkatapos ay isunuot ang roba bago lumabas. Nakatulong naman ang maligamgam na tubig sa pagkawala ng kanyang pagod, subalit kinuha lamang niya ang cellphone na nakapatong sa may mesa pagkatapos ay inihiga ang sarili sa malambot na kama. Napapangiti pa siya ng matamis nang makita sa kanyang screen ang larawan ni Myrtle habang naglilinis sa may garden at nakasuot ng mahaba at long sleeve na maid's uniform.
Bigla inalis niya ng sobra ang dalaga. Parang gusto na niyang umuwi ora mismo upang makasama ito. Sweetie, I'm here now and I'm missing you so much already. Turon niya pagkaangat na pagkaangat pa lamang ni Myrtle ng kanyang phone. Kung hindi lang pala niya, pinilit na gumamit ng cellphone ng dalaga upang makausap siya ng kahit na anong oras ay hindi ito gagamit. Salamat sa Panginoon at nakarating kang ligtas at matiwasay. I miss you too. Malambing at masiglang pahayag ng dalaga. What is my soon-to-be wife doing? Malambing niyang turan dito. Kung nasa tabi lang sana niya ang dalaga, hahalikan niya ito sa tuktok, sa noo at sa labi. Just got out from the bathroom. Tumulong ko sa ako naglinis at nagdilig ng halaman sa garden kanina. Pahayag ni Myrtle at bigla siyang napangiti. Nice to hear that, sweetie. How I wish I was there when you got out of the bathroom. Nakakalokong biro niya habang nakikinikinita ang reaksyon ng dalaga. Miguel Mondragon, since when you had that naughty mind? Mulagat ng dalaga. Since you met me and gave me all to you? Nakatawang pahayag at narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Loko-loko? Tura ng dalaga kung kaya't mas lalo siyang natawa. I love you so much, sweetheart. I can't wait to be with you again. May seryosong pahayag na dito. I love you too, Miguel. Know that I'm here waiting for you. Tuga ng dalaga at daman-daman niya ang sinseridad at pagmamahal sa mga sinabi nito. And with that, he missed her and loved her even more. Pagdating ng hapunan ay pinatawag siya sa isang kawaksi upang maghapunan, kasabay ng kanyang ama at mga kapatid. Nagulat pa ang dalawa nang makita siya at nagunahang tumayo upang batiin siya ng magkakambal na yakap. Tinapik naman niya ang mga balikat ng mga ito at halos hindi niya mapigil ang pagtawa na magkasabay na hinila ng dalawa ang magkabilang kamay niya upang alalayang umupo sa harap ng hapagkainan. Nagbaw siya sa ama, tanda ng pagbati at tumango lamang din ito bago idineklara ang pagsisimula ng kanilang pagkain. Tahimik ang lahat habang kumakain na tila ba mortal sin sa hapag na ito ang maingay o nagsasalita. Pagkatapos ng kainan ay inibita siya ng ama sa pinaka-conference room ng villa para wala sa mukha nito ang bakas ng pagkabigla sa kanyang unannounced na pagdating. Do I need to ask why you're here? Tura nito habang itinuturong upuan sa kabilang side ng mahabang mesa. Is there anything you don't know? Balik tanong niya dito. Alam niyang daig pa nito ang CCTV sa buong mundo kung kaya't imposibleng wala itong idea kung bakit siya nandito. Saglit na natigilan ng kanyang ama habang nakatingin sa kanyang muka pagkatapos ay ikinumpas sa mga daliri at tumango-tango. Well, I've been waiting for you to come. Wika ng kanyang ama at naitaas niya ang kilay. They never had a real father-son relationship after her mother's death. How come he speaks nonsense today? I may not be here if your accomplice work better. Blanco expression pahiyag niya at hindi niya kalaing tatawa ang kanyang ama kung kaya't mas lalong nalukot ang kanyang noo. So weak. How could I entrust them with a position? Tura nito at napatitig na lamang siya dito habang kinu-question ang sarili sa kung ano ang mga tumatakbo sa isip nito. May plano ba itong palitan siya bilang kapo sa kanyang lugar? Such an ambitious creature. Pahayag pa nito habang umiiling-iling. Dad, creating havoc in my organization is very disappointing. I am no longer a newbie in the business. You don't need to test me every now and then. Halos piko niyang saad sa ama at tumangutango ito. I'm sorry, my son. That's not what I intended to do. Your Uncle Sebastian thinks that Mike is way better than you. So I let them dwell with you. They almost forgot that you are Mondragon. Nakangitim pahayag ng ama at napailing siya dito. Pagkatapos ang muntika nilang pagkakasira ng kanyang best friend, bakit may gana pa itong umiti? I'm not buying it next time. Anas niyang pahayag at ngumiti ito bago unti-unting sumeryoso ang mukha. Only if we surpass the Mujeres. Anang kanyang ama at napatitig ulit siya dito. Ang Mujeres ay isa ding grupo na katulad at gustong manguna bilang isa sa pinakamakapangyarihang grupo ng mga mafia sa buong mundo. Ang hindi maganda ay nakakapasok ito sa loob ng ibang grupo at pinag-aaway ang mga miyembro upang magkawatak-watak ang mga ito. We need to strengthen our connections. Maya-may pahayag nito. Saglit siyang napaisip ngunit napatango din siya sa magandang suwestyon nito. Escalante is one of the strongest groups and is open to partnership. If Mondragon and Escalante join, it will be one of the untouchable groups all over the world. Saan pa ng ama at pakumpas-kumpas lamang ang kanyang mga daliri habang nakikinig dito. But there's only one thing anyone could do
to get that partnership with Escalantes. Anang kanyang ama at naikunot niya ang noo. What is it? Hindi niya napigilan tanong sapagkat hindi niya mahintay ang sasabihin ng kanyang ama. To be married to the only daughter of Florentine Escalante. Pahayag ng kanyang ama habang nakatingin ng mariin sa kanya. Sa narinig niya, hindi niya napigilan tumawa. Mukhang malabong mangyari ang sinasabi nito sapagkat wala pang 20 anyos sina Matt at Damon. Not unless meron pa itong anak sa labas na hindi niya alam. That's impossible. Unless the twins wanted to get married at an early age. Wika niya ngunit tumingin lamang sa kanya ng mariin ng ama. Don't look at me like that. I'm not buying it. Pagdidismiss niya agad sa kung anong iniisip ng ama. He is already engaged with Myrtle at ito lamang ang babaeng pakakasalan niya. Miguel, no! It's the only way. I don't care. Matigas niyang turan pagkatapos ay tumayo upang iwanan ng ama. Hindi siya kailanman sasang-ayon sa gusto nitong mangyari at lalong-lalong hindi siya magpapakasal sa iba. Paglabas niya sa conference room na ito ay kukunin na lamang niya ang ilang mga gamit at babalik na siya sa Pilipinas. You can't run with this, Miguel. Wika ng kanyang ama at imbagang siyang humarap dito. Stop controlling my life, Dad. Nung nag-asawa ka at iniwan mo ako sa Pilipinas, wala kang narinig na kahit na ano sa akin. You don't even know how I felt when Mom passed away and how I moved on. And yet, you're asking me to do whatever you want? Hindi niya napigilang bulala sabang nakakuyom ang mga palad. This is the first time he confronted his father like this because, in the past, he just did whatever he wanted without hesitation. Miguel, this is not all about us. This is for the whole organization. Anang kanyang ama, kung kaya't mas lalong napatiimbagang ang binata. Kailan ba sila magkakaroon ng kwentuhan ng ama? Marahil kung hindi dahil sa organisasyon ay hindi na sila nag-uusap at nagkikita. I'm fucked up with all this organization drama. I quit. Pinal niyang turan pagkatapos ay walang lingong tinalikuran ng ama. Miguel, you can quit just like that. Miguel! Matigas na turan ng ama ngunit tila biglang binatang tinungo ang direksyon ng may pinto upang umalis. Miguel, for once, are you going to marry Escalante's daughter or Myrtle's life? Dumadagundong ang boss ng kanyang ama at para siyang nabingi pagkarinig sa pangalan ng kanyang si Myrtle. Myrtle has nothing to do with this dumb organization. Huwag niyo siyang idadamay. Galit na turan niya sa ama, ngunit hindi man lang natinang ito sa panilisik ng kanyang mga mata. Bagkus ay tinawag ang alalay nito at maya-maya lamang ay nag-flash sa dingding ang isang sniper habang sinisilip ang target. Hindi naglaon ay biglang lumaki ang focus ng telescope nito at nanlalaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung sino ang target nito. No! Sad niya pagkatapos ay patakbong lumapit sa alalay ng kanyang ama at malakas itong itinulak na as if ito ang may control sa baril na nakatutok sa dalaga. Son of a bitch! I'll send you to hell if anything happens to Myrtle! Galit na galit niyang turan. Kung may pangi lamang sana siya, baka nagkagutay-gutay na ang katawan ng lalaki. You only have two choices. Anang kanyang ama, kung kaya't nalilisik ang matang bumaling siya dito. You can't do this to me! Saan niya sa ama ngunit napaiyak siya nang hindi nagbago ekspresyon ng mukha nito. Why are you doing this to me? You let my mom die when I was young. And now, you want to get rid of Myrtle in my life? Why don't you kill me now? Kill me! Pagwawala ni Miguel ngunit niyaan lamang siya ng kanyang ama. The worst mistake I've ever made, and the one I regret the most, was following my heart's desires. Perhaps your mother would still be alive today if I hadn't chosen to stay with her back then. I wish I could go back and choose the other way around. You can make your own decisions, but remember, you are a Mondragon. You are so gorgeous, anak. Sigurado ako mai-inlove ng todo si Miguel sa'yo kapag nagkita kayo. Anang mommy ni Myrtle habang nagbibihis ang dalaga para sa gaganaping party sa Madrigal Tower. Hindi siya aware kung para saan ang party na iyon. Basta na lamang nakatanggap siya ng invitation mula sa organizer at siniguradong makakapunta siya. Dahil ilang araw na niyang hinihintay ang tawag ni Miguel ay biglang nabuhay ng kanyang loob. Hindi niya akalaing dinadaan siya ng binata ng pa-miss effect. Pagkatapos ay susurprisahin sa pamamagitan ng biglang pag-invite para sa isang party. Biglang naibsan ang nararamdaman niya lungkot habang naghihintay sa binata at ngayon ay super excited siyang dumalo sa nasabing pagtitipon. Kumuha pa ang mommy niya ng kanyang sariling stylish at makeup artist dahil tulad niya excited ito.
Thank you, Mommy. Namimiss ko na nga siya. Yung 2 linggo parang 2 taon ng katapat. Nakatawang pahayag niya sa ina. Totoo naman, parang napakabagal ng pag-ikot ng araw ngayong wala si Miguel sa kanyang tabi. That's normal, anak. Lalo na sa katulad mo masyadong in love. Tadyo ng kanyang ina at napangiti na lamang siya dito habang ina-assess ang sarili kung masyado na ba siyang transparent. Pagbalik niya, siguradong aasikasuhin niyo na ang inyong kasal. Ready ka na ba? Anang kanyang ina at saglit siyang napaisip pagkatapos ay masaya siyang tumango dito. I think so, Ma. Mahal ko si Miguel at hindi lamang handa kundi excited na po ako maikasal sa kanya. Turan niya at nakangiting hinaplos ng ina ang kanyang buhok. Miguel is so lucky to have you, anak. Sana'y pangalagaan kanyang mabuti at mahalin ng higit sa aming pagmamahal sa iyo. Anang kanyang mommy, may halong pag-aalala ang himig. Mommy, mahal ako ni Miguel at sigurado akong aalagaan niya ako at mamahalin. Kaya huwag na kayo mag-alala, tulungan niyo na lamang akong maging maganda sa kanyang paningin. Masiglang saad niya kung kaya't ngumiti na lamang ang kanyang ina. Are you sure you're okay with your short sleeves? Panigurado ng kanyang ina nang pasadahan nito ulit ang kanyang suot na gown. Last minute niyang pinili ang short sleeve na white gown at ngayon ay nakalantad ang maputi at makinis niyang mga braso. It's good to try something new, Mom. Tsaka hindi naman siya malaswang tingnan, di ba? Tura niya habang umikot-ikot sa harapan ng ina. No, not at all. It's just too perfect for you. Para kang goddess of beauty. Saad ng kanyang ina kung kaya't mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti. Totoo ngang ang mga nanay ang pinaka-loyal at nag-iisang fan ng kanilang mga anak. Pagsapit ng 7:00, nabungaran niya sa sala si Alkins na agad tumayo nang makita siyang bumababa sa may hagdan. Hindi naman siya nagtaka na ito ang sumundo sa kanya sapagkat ito ang isang pinagkakatiwalaan ni Miguel. Isa pa, wala ang kanyang kuya dahil nag-out of town para sa kanilang negosyo at kabilin-bili na ng binata na hindi siya lumalabas kung hindi niya kasama ang sino man sa 4 nitong kaibigan. Magandang gabi, Ginoong Alkins. Pasensya na kayo kung napaghintay kayo ng medyo matagal. Humingi agad ng pasensya si Myrtle dito sa pagkakalang matagal itong naghihintay sa kanya. No, it's okay. Kaupo ko lang din. Ani Alkins na halatang na-mesmerize sa maladyosang Myrtle sa kanyang harapan. Aminado siyang maganda na talaga ang dalaga ngunit mas lalo pa itong gumanda ng 10 beses sa suot na puting gown at nakalantad ang napakaputi at napakakinis nitong mga braso. Simple lamang ang makeup ni Myrtle at bumagay sa maamo nitong mukha. Ang brownies nitong buhok ay bahagyang nakataas kung kaya't naka-expose din ang malalabanos nitong batok at leeg. Lahat ay maganda kay Myrtle and he can stop himself not to admire her. No wonder natunaw agad ang mala-nyebeng puso ni Miguel at tila nagmamadali pa niya itong pakasalan. Mabuti naman po kung ganoon. Maraming salamat nga pala sa pagsundo sa akin. Tara ni Myrtle at tumango siya dito. Don't mention. Let's go. Saad niya sa dalaga habang isinanyas ang may pintuan at ngumiti naman si Myrtle kasabay ng pagtango. Pagdating nila sa venue ay halos nandoon na lahat ng tao. Ilang minuto lamang mula sa kanilang pagkakaupo ay nagsimula na ang programa at kahit hindi niya naiintindihan ang pinagsasasabi ng mga nagsasalita ay sumasabay din siyang nakikipagpalakpakan sa mga tao. Sa kanilang mesa ay kasama nila sina Nate at Jade na magiliw na bumati sa kanya bago ang kanilang pag-upo. Halatang napahanga ito sa kanyang aura ngayon ngunit simpleng pagngiti lamang ang itinugon niya sa mga ito. Pagkatapos ng speech ng kung sino-sino mga tao ay biglang naging excited ang lahat sa sinabi ng MC. Ladies and gentlemen, wag na po natin patagalin. Ang pinaka-importanteng tao sa regulasyong ito, ang ating kapo, Miguel Mondragon, at ang maganda niyang fiancé, Miss Laura Escalante. Tumayo ang lahat dahil sa labis na excitement. Maging si Myrtle ay napatayo rin at masayang pumapalakpak habang hinihintay ang paglabas ni Miguel. Kung gaano ka-excited ang mga kasama niyang nandoon ay 10 times para sa kanya ang nararamdamang excitement. Kung pwede lang puntahan niya ito sa backstage at yakapin ng mahigpit. Paglabas ni Miguel, habang may nakakapit na magandang babae sa kanyang braso, ay mas lalong nagpalakpakan ng lahat. Sumabay din si Myrtle sa pagpalakpak sapagkat ang focus ay na kay Miguel. Ngunit ang ma-realize ang lahat ay unti-unting humina ang ginagawa niyang pagpalakpak habang sunod-sunod ang ginawang paglunok. Hanggang sa kusang lumapit ang magkatiklop na palad sa kanyang bibig kasabay ng ginawang pagpikit. Praying na isa lamang itong panaginip. Ngunit pagmulat niya ay nasa harapan pa rin si Miguel na noon ay mariing nakatingin sa kanya. Parang naging blanco ang kanyang isip. Wala siyang alam na gawin kundi ang salubungin ng mga mata nito.
Sa lakas ng palakpak at hiyawan ng maraming tao ay tila wala siyang naririnig, kundi ang malakas na tibok ng kanyang puso. Hanggang naramdaman niyang nakahawak sa magkabilang braso niya sina Alkins at Jade upang alalayan siyang maupo. Sa pagkakataong iyon ay nawala na ang paningin ni Miguel sa kanya sapagkat iminigay ng MC ang mikropono dito upang magsalita. Nginitaan niya ang dalawa pagkatapos ay iniyuko ang ulo at pinaglaruan ang kamay na nanginginig while trying to figure out kung ano-ano ang mga nangyayari. Nung kumpirmahin ni Miguel na fiancé niya ang babae at ito ang pakakasalan, ay tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Pagkatapos magsalita ni Miguel ay tumayo ang lahat kasabay ng nakabibinging palakpakan. Pasimpleng pinunasan ni Myrtle ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi at huminga ng malalim pagkatapos ay tumayo upang makigaya sa karamihan. Pag-angat niya ng mukha ay nakatingin sa kanya ang mga kasama sa table na tila nakikisimpatya sa kanyang nararamdaman. Nginitian niya ang mga ito upang ipamalas na okay lamang siya, ngunit tila may sariling pag-iisip ang kanyang mga luha at kusang bumagsak kahit anong ginawa niyang pagpigil. Si Erlang po ko. Mabilis niyang paalam sa tatlo bago masundan ang pagbagsak ng kanyang luha. Hindi na niya hinintay ang tugon ng mga kasama bagkus ay nagmamadali na niyang tinungo ang pinto. Pagdating niya sa comfort room ay agad siyang pumasok sa isang cubicle. Inilak ang pinto pagkatapos ay nanghihinang napaupo sa nakasarang inodoro. Doon ay hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ano nangyayari pero maliwanag pa sa sikat ng araw na may iba na si Miguel at hindi na matutuloy ang plano nilang ikasal sa pagbabalik nito. Halos hindi na siya makahinga dahil sa bigat ng kanyang nadarama, kung kaya't walang ibang alam gawin kundi ang umiyak ng umiyak. Ngunit sa tuwing maulinigan niyang may pumapasok upang mag-CR ay tinatakpan niya ang kanyang bibig upang hindi marinig ang impit niyang pag-iyak. Hindi alam ni Myrtle kung gaano siya katagal sa loob ng CR. Nang maibsan ang bigat ng loob ay lumabas siya sa cubicle at tumarap sa salamin. Mugto ang kanyang mga mata, tanda ng matagal niyang pag-iyak. Binatungan niya ng foundation ang gilid ng mga mata upang ikubli ang pamumugto nito, ngunit nanatiling mapula ang mga ito. Gabi naman na, wala na siguro makakapansin dito. Naglagay din muna siya ng konting lipstick sa kanyang mga labi pagkatapos ay humugod siya ng maraming hangin at ibinuga ng malakas bago lumabas. Magpapaalam na lamang siya sa mga kasama. Wala naman ang rason kung bakit mananatili pa siya dito. Magta-taxi na lamang siyang pauwi. Ayaw niyang storbohin ng tatlo sapagkat mga importanteng tao din ang mga ito sa kanilang grupo. Are you okay? Salubong agad ni Alkan sa kanya habang nakarehistro ang pag-aalala sa mukha nito. Okay lang po ako. Salamat. Tura niyang bahagyang ngumiti. Tila nagdududa ang mga mata nitong nakatingin sa kanya, ngunit tumango din ito pagkatapos. Magpapaalam na sana siya dito ngunit biglang humarap sa gawin nila ang kausap nila Nate at Jade. Hindi niya napansin may kausap ang mga ito sapagkat occupied ng kung ano-ano ang kanyang ulo. Nagsasalita si Miguel subalit sa kanya nakatuon ang mga mata nito. Hindi niya alam ang iniisip ng binata ngunit wala nang dahilan para alamin pa ito. Miguel dumped her in front of everybody at yun ang malinaw na katotohanan. Minitian lamang niya ito ng bahagya at nagbaw pagkatapos ay sa iba na niya ifinokus ang paningin. Maya-maya lamang ay lumapit ito sa kinatatayuan nila ni Alkins. Tumayo sa kanilang harapan ngunit wala naman itong imik habang nakatingin sa kanya. Hindi niya tuloy mawari kung nasisiyahan ito o hindi sa kanyang presensya. Ay, casual niyang pahayag na parang hindi sila magkakilala at walang nangyaring marriage proposal na naganap bago ito umalis at nakalimot. Hindi niya namalayang mahigpit na nakahawak sa isa't isa ang kanyang mga kamay, lalo tiningnan lamang siya nito ng walang kasinlamig bago bumaling kay Alkins. Be sure to take her back home. Utos dito kay Alkins at walang imik na tumango lamang din ito. Huwag na, magta-taxi na lamang akong uuwi. Madali lang naman at saka pauwi na ako. Bumalik lang ako upang magpaalam. Turan niya at nakakunot ang noon tumingin si Miguel sa kanya. Hindi niya iyon pinansin bagkus ay nagbaw siya dito pagkatapos ay tumalikod upang tunguhin ang exit ng bulwagan. Halos mapatingin sa kanya ang lahat ng taong kanyang madaraanan ngunit hindi na niya pinag-aksayang pansinin ng mga ito. Ang tanging iniisip niya ay makalabas at makaalis agad dito. Nilakhan pa niya lalo ang mga hakbang at nakahinga siya ng maluwag nang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang pisngi. Ibig sabihin nasa labas na siya at hindi na niya kailangang itago ang bigat na nararamdaman. Automatic namang nagsibag sa akin ang kanyang mga luha. She felt betrayed and it caused her so much pain. Ano na ngayon ang kanyang gagawin? Paano niya sasabihin sa mga magulang na hindi na matutuloy ang pagpapakasal nila ni Miguel dahil meron na itong ibang gustong pakasalan? Paano mag-astang okay lang upang hindi masaktan ang kanyang mga magulang?
At paano niya malilimutan ang lahat upang hindi niya maramdaman ang sobrang sakit at bigat sa kanyang dibdib? I'll take you home. Mula sa matagal na pagkakapikit habang bumbuhos ang mga luha, ay biglang nagsalita si Alken sa kanyang tabi. Bigla siyang napamulat at agad na pinunasan ang mukha pagkatapos ay mapait ang ngiting bumaling dito. Salamat pero kaya ko na po sarili ko. Turan niya dito. I promise to take you home safe and sound. Sad ni Alkens ngunit umiling siya. Miguel and I have no connection anymore. Thank you. But you are no longer responsible for my safety. But your brother's boyfriend. Ano na lamang sasabihin niya kung hinayaan ka namin umalis na mag-isa? Giit na Alkens at hindi niya ulit makontrol ang sariling pangilidan ng luha. Please, Ginoong Alkens. Gusto ko pong mapag-isa. Naluluhan pa kausap niya. Taningnan siya ni Alkens nang may katagalan pagkatapos ay pumayag din ito sa gusto niya. Ito ang pumara sa taxing sasakyan niya at katakot-takot na instruction ang ibinigay sa taxi driver. Lubos siyang nagpasalamat dito bago sinabihan ang driver na pwede na silang umalis. What's that for? Si Nate, kay Miguel nang mapag-iwan sila ni Jade sa conference room pagkatapos nitong i-meet ang mga higher-ups ng grupo. I don't need to explain myself to anyone. Iritadong pahayag ni Miguel kasabay ng pagtayo mula sa pagkakaupo nito sa center table. Basta ganoon na lang. Baka nakakalimutan mong saksi kami lahat nung nag-propose ka ng kasal kay Myrtle. Pikong turan ni Nate sa sagot dito. Uy, hindi ba pwedeng hindi matuloy ang kasal? Yung mga ikinasal nga naghihiwalay pa. How much more sa mga ikakasal pa lamang? Himok, kung kaya't mas lalong uminit ang ulo ng kaibigan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Kapatid ni Marco iyon. Hindi na iba sa atin yun. Halos pasigaw na turan ni Nate kung kaya't biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Anong gusto niyo gawin ko? Pilitin ko ang sarili ko kahit hindi ko pala siya gusto. Sarkastikong pahayag ng binata at kulang na lamang ay suntukan siya ni Nate kung hindi ito nahawakan ni Jade. Hey, relax. We're not here to fight. We're here to clear things up. Awat ni Jade habang mahigpit ang pagkakahawak kay Nate. Tom Miguel, dapat hindi mo na siya pinangakuan kung ganyan din palang nararamdaman mo. Inis na turan ni Nate dito. Who cares? Nobody will understand what I'm going through. Malamig na turan ni Miguel pagkatapos ay walang lingon likod na tinungo ang pinto at iniwang nagpupuyos sa galit ang mga kaibigan. Didn't I say you'd send her home? Nakakulot doong turan niya kay Alkens na makasalubong niya ito sa labas ng conference room. She wanted to go alone. Malamig nitong pahayag na halos ayawan nitong tumingin sa kanyang mukha. Paano kung may mangyari sa kanya sa daan? Hindi niya napigilang mulagat kay Alkens ngunit ngumiti lamang ito ng may pagkasarkastiko. Why do you care? Hindi ba't pinamukha mo na sa lahat na wala siyang kwenta sa'yo? Sa Alkens at napalunok siya sa sinabi nito. Magsabi ka nga ng totoo. Ano nangyari? Untag ni Alkens habang nasa tinig ang matinding hinanakit. Nakipag-arukan siya ng titig sa kaibigan ngunit siya din ang unang sumuko. Wala kayong karapatang husgahan ako. Dahil kung hindi dahil sa akin, lahat ng buhay niyo ay magugulo. Sad niya pagkatapos ay nakakuyom ang mga palad na lumayo dito. Pagkalayo niya sa mga kaibigan ay pinindot niya ang on ng kanyang earpiece at nagbigay ng instruction. Sundan mo si Myrtle at tsakin mong ligtas siya makakauwi sa kanilang bahay. Turan niya sa kung sino mang kausap. Pagkatapos ay pinindot din ang off nito pagkatapos makuha ang kanyang mensahe. Elisa, umalis ba si Myrtle? Tura ni Ginang Balmes sa isa nilang kasambahay sapagkat maghapon niyang hindi nakikita ang anak. Hindi naman po, ma'am. Hindi pa nga po siya lumalabas mula pa kaninang umaga. Tugon ni Elisa kung kaya't nahiwagaan ng Ginang. Napuyat pa ng sobrang kanyang anak sa pagdalo nito sa party at hapon ay hindi pa lumalabas. Ganoon ba? Baka napuyat kagabi. Hayaan na lamang muna natin siya upang makapagpahinga. Ipaganda mo na lang ng paborito niyang pagkain para sa hapunan. Natitiyak ko lalabas din iyon para kumain. Anang Ginang at magalang naman tumango ang kanilang kasama. Ngunit pagdating ng hapunan ay hindi sumalo si Myrtle sa kanyang mga magulang kung kaya't pinatawag ni Ginang Balmes ang dalaga sa kwarto ngunit hindi man lamang ito nagbukas ng pintuan. Biglang nag-alala ang Ginang sa dalaga. Ipinukuha nito ang susi ng kwarto ni Myrtle at nang mabuksan ay nagmamadali siyang pumasok upang hagilapin ang anak. Nakahinga ito ng maluwag pagkakita kay Myrtle habang nakadapang nakahiga sa may kama. Napakunot lang ang Ginang na makitang kumukumpas sa mga daliri nito ngunit hindi man lamang ito nag-aksayang humarap o tumingin kahit alam nitong may pumasok na tao sa silid. Myrtle,
Tawag ng ginang sa dalaga ngunit tila wala itong naririnig. Dahan-dahang lumapit si Ginang Balmes sa dalaga upang i-check kung okay lamang ito ngunit nagulat ang ginang nang mapagtantong tahimik itong umiiyak. Anak, are you okay? Agad nawikan ng ginang sa anak kasabay ng pag-upo nito sa gilid ng kama at hinagod ang likod ng dalaga. Hindi ito sumagot ngunit humikbi ito ng mas malakas pagkatapos ay yumakap ito sa kanya. What's wrong? May nangyari ba sa iyong hindi maganda? Tura niya sa anak kasabay ng pagyakap din dito. I'm sorry, Mom. Sad ng dalaga mula sa pagsigok kung kaya't mas lalong hinagod niya ang likod ng anak upang iparamdam na nandoon siya sa kahit na anumang pinagdadaanan nito. Hindi na po matutuloy ang pagpapakasal namin ni Miguel. Patuloy ng dalaga at kahit nabigla ang ginang ay mas pinili niyang aluhin ang anak sapagkat umiiyak ito nang umiiyak pagkatapos itong sabihin ang lahat. Shh! It's okay, anak. Wala kang kasalanan kaya wala kang dapat na ipaghingi ng sorry. Mahal ka namin ng daddy mo pati ang kuya, Marco mo. Tura niya habang labis ang nararamdamang awa sa anak.